Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po, si Vic Garcia. Ako lang po yung kapamilya, Abiling Garcia, at ito ang Tulong Ko Pa Sa Mga Global sa TFC, The Philippine Channel. At syempre, nandito naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay. Mas masaya. At mas makabuluhan. Kapamilya, may dapat ka bang desisyonan pero hindi ka makapag-desisyon? Halos lahat ay ginawa mo na pero hindi ka pa rin kumbinsido kung anong dapat mong gawin. Good news po, mamaya pag-uusapan natin kung ano-ano ang dapat malaman at gawin para makagawa ng tamang desisyon. Sa ating episode na Piliin ang Tama, pag-uusapan din natin ang masamang epekto ng puyat mula kay Chris Alizaga. Pero bago po ang lahat ng yan, muli po, patuloy kami nagpapasalamat sa inyo sa patuloy niyong pagsubaybay sa programa Tulong Ko Pa Sa Global. At syempre, shout out lang sa laging nanonood, Tito Gimo and Tita Terry Moreno. Hello po sa inyo. At syempre, sisimulan na natin ating programa ng Tulong Pampagana dahil po ang paniniwala po namin, one idea can change your life. At in this case po, one story can change your life. Makinig po kayo sa kwento natin. Ang Tulong Pampagana story natin ngayon ay tungkol sa social experiment ng isang mayamang tao. O di ba normally may mga ginagawang mga eksperimento, no? Pero dito ang dami nating matututunan. Alam nyo ba, itong mayaman to ay naglagay siya ng isang malaking bato sa gitna ng kalsada. Ibang klase ha? Pagkatapos siya ay nagtago at inabangan niya kung ano ang mangyayari. Eto nangyari, may isang negosyante ang dumaan at nagsabi, ano ba naman yan? Ginagawa ng gobyerno, parang wala naman. Bakit may malaking bato dito at hindi nila inaalis? Dumating naman ang isang empleyado. Dumaan siya at nagsabi, naku, dahil sa bato na to, traffic na naman. At malamang malilate na ako sa opisina. Pangatlo, may dumaan na isang tindero ng kakanin. No? Nakita niya yung nakagambalang bato na nakakasagabal sa trapiko. Ang ginawa niya ay sinubukan niya itong alisin. Pero masyadong malaki ang bato at hindi niya ito maalis. So, napansin siya ng ibang tao sa paligid. Kung ano yung ginagawa ng tindero, alam niyo bang tinulungan siya na alisin ang bato. At sa tulong ng mga tao na kapaligid sa kanya, naalis nila ang bato at lumuwag ang daloy ng trapiko. So, dahil social experiment, lumabas na yung mayamang lalaki. At binigyan niya ng reward ang mga taong nag-alis ng bato. Siguro tanong ano matututunan natin dito? Aralin po natin at makinig kayo mabuti. Number 1. Every problem can make you bitter or better. Totoo po yan. Tingnan po natin yung kwento po natin. Yung negosyante, nagalit po sa gobyerno. So, bitter siya. Ito po ang empleyado, nagalit po dahil malilate siya sa Traffic Matatraffic siya. Tingnan niyo po yung tindero. Nag-isip siya ng parang para makatulong. Naging better po ang buhay niya. So, ganun din po. Bawat problema makakaharap natin can make us bitter o better. Ang tanong, yung problema mo ngayon, nagiging bitter ka ba o nagiging better? Hindi lang naging better yung buhay ni tindero dahil may reward siya, naging better din yung mga tumulong sa kanya at lumuwag pa ang traffic. Number 2, every problem is an opportunity to help. Yan, pag-isipan niyo po mabuti. Pag nakakita po kayo ng problema, isang paraan po yan na binibigay po sa atin ng Diyos na makatulong tayo sa iba. Sa anumang paraan po. Gaya po ng ginawa po ng tindero, nakaisip siya naman, alisin. Hindi nga niya magawa eh. Kaya may mga tao pang tumulong sa kanya. Ibig sabihin po, kuminsan po, isang tao pwede makatulong. Pwede tayo magtulong-tulong para makatulong sa ibang tao. Yes. Naku, napakaganda, no? Kaya pag may nakita kang problema, oportunidad yan para ikaw ay maging blessing at tulong sa iba. Number 3, whatever you sow, you will reap. Ano man ang tiyanin mo, aanihin mo. Ayan po isang bagay na to most of you alam nyo na kaya kung minsan nakakalimutan natin. Ibig sabihin po, pag nagtanim po tayo ng maganda, aanin tayo ng maganda. Yes. Pag nagtanim po tayo ng pangit, aanin tayo ng pangit. Pero may dagdag po kami dyan. Pag nagtanim po kayo ng maraming maganda, mas maraming maganda ang makukuha nyo. Pag nagtanim kayo ng maraming pangit din ang makukuha nyo. Kaya po, tandaan nyo po, bawat kilos at galaw nyo, gawin nyo ng tama para maging tama rin po yung aanihin nyo. Ingat sa mga mali nyo ginagawa kahit wala nakakita niyan, may nakakakita at eventually, babalik at babalik sa inyo. Yes. Number 4, somebody is watching us. May nanonood sa atin, hindi lamang ang mga tao na nakapaligid, pati ang Diyos. Yung po isa kailangan maintindihan nyo mabuti po.
palaging may nanonood po sa atin. Some of them malapit sa atin, some of them hindi. Sample po. Sa opisina. May nanonood sa'yo, boss mo. Yes. Wala na may boss ko umalis Opisina mo. Nanonood yun. Tinitingnan paano ka magtrabaho. Sa bahay niyo. May nanonood sa'yo. Asawa mo. Anak mo. Nanay mo kung kasama mo sa bahay mo. Tinitingnan paano ka kumilos, paano ka magsalita, paano mo hawakan yung mga problemang kinahakarap mo. Pag nakita mo itong mga bagay na ito, pag-isipan mo, ako ba'y nakakatulong sa kanila sa bawat kilos at galaw ko? O lalong nasisira ang buhay nila dahil sa kilos at galaw ko? Kaya po napaka-importante po. Always remember, kahit ikaw mag-isa, may nanonood pa rin sa'yo. Yes. Bakit? Ang Diyos po nakikita ang lahat ng bagay. Kaya siguraduhin mong bawat kilos at galaw mo ay nasa tamang direksyon para maging maayos din ang ating. Naalala ko yung kwento ng isang nanay, may naghanap sa kanya na pinagkakautangan niya. Sabi niya sa anak niya, sabihin mo wala ako. Hindi niya alam, pinapanood siya ng anak niya. Kaya yung anak niya, naging ganun na rin. So ingat po kayo. Sana po marami kayong natutunan sa pinag-usapan natin patungkol po doon sa ating social experiment. Okay, tandaan ha, every problem can make you fitter or better. Number 2, every problem is an opportunity to help. Number 3, whatever you sow, you will reap. And number 4, somebody is watching us. Pero bago tayo mag-break, paalala lang, if you're looking for an immigration attorney, call the one you can trust, the Lindain Law Firm. Now with 3 branches to serve you. Meron sila sa Northridge, Los Angeles at Orange County, California. Siya po si Attorney Ed Alan Lindain. Siya po isang certified specialist in immigration and nationality law by the State Bar of California. Lalo na po kayo, napakaraming issue patungkol po sa immigration. At kung kayo po yung apektado ng sitwasyon na to, pwede po kayo magkaroon ng free consultation with Attorney Alan Lindain. Pwede niyo pong tawagan ang numerong 747-214-7474 o mag-email po kayo sa tulong ko pasamoglobal@gmail. Yes. So, meron kayong free consultation din sa first consultation. Magbabalik pa ang tulong ko Pasamo Global. Wag BBT. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko Pasamo Global. Vic Garcia po. At Avelyn Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic natin, magbibigay daan muna tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefit Specialist na si Gina Criste. Gina! Kapamilya, alam mo na ba ang gagawin mo sa retirement funds mo? Huwag mong hayaang matulog yan ng konti lang ang kita. Alam mo bang may program sa fixed index annuity na may offer na 25% upfront bonus for rollovers? Katulad ng 401k, 403b, 457, or IRA. Pwede rin ang CD and saving account transfers. For example, kung may $100,000 ka, may $25,000 upfront bonus ka na i-add sa initial funds mo. O di ba bongga? Ito ay paraan ng pag-iipon na protektado ang puhunan because of upside potential and downside protection. You are guaranteed to never experience losing a single penny. Ang tanong, kailangan bang malaki agad ang pera para magsimula? Depende yan. If you'd like to set up a Roth IRA, pwedeng mag-umpisa for as low as $100 a month or $7,000 a year for clients 50 years old and below, or $8,000 naman if over 50 years old. If it's a single premium like rollover of 401k, 403b, 457b from previous jobs, or transfer of IRA, CD, savings account, the minimum premium depends on the program na pipiliin nyo. Pero, paano naman ang growth? Kumikita ba to? Yes naman! The cash value growth is based on the performance of a market index. Also, the interest compounds annually. Kapag maganda ang takbo ng market, may potential kang kumita. Kapag bumagsak, protektado pa rin ang funds mo because it has zero floor protection.
What if kailangan mo ng pera? Lock ba ito? Hindi totally locked. May access ka up to 10% kada taon without penalty. Marami ang natatakot na maubusan ng pera habang buhay pa sila. Tama? Kaya may option ito na guaranteed lifetime income. Ibig sabihin, pwede kang makatanggap ng income habang nabubuhay ka. Gaano man katagal, kahit umabot ka ng 200 years old at kahit depleted na yung initial funds mo. O diba ang ganda? Diba mas prefer natin ang predictable and lifetime income? Ito na yun! Malamang ang tanong nyo, paano kung may mangyari sa policy holder? Like, kung namatay ka na, mapupunta ang full accumulation value diretso sa beneficiaries mo. No probate, no hassle, no delay, and no withdrawal charges. And pag nagkasakit ka naman, you also have additional access to funds using terminal illness rider, nursing care rider, and emergency access waiver rider. You can also double your income when you need it. Napakahalaga talaga ng ipon na may proteksyon. O kaya yung mga retirees dyan, o magre-retire pa lang, o mga batang gustong mag-ipon na may proteksyon, ano pang hinihintay nyo? Tawag na! Handa ko kayong tulungan. Text me at 323-244-9784. See you next time! Maraming salamat, Gina! Kaya for more information about Gina and life insurance, mag-email lamang po sa tulongkapasamoglobal@gmail.com. Okay, dadako na po tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto po namin mas gumanda ang buhay niyo continually, bibigyan po namin kayo ng mga tips sa tunay na magpapaganda ng inyong buhay. Hatid sa inyo ng Carico by Purify by Pura Vida, authorized Carico dealer. Pag-uusapan natin ngayon ang masamang epekto ng puyat na hindi natin nakikita. Mula ito kay Chris Alizaga. Chris? Alam mo, minsan akala natin normal lang ang puyat. Okay lang yan. Sanay na ako. Konti lang tulog ko, pero kaya pa rin. Pero gusto kong sabihin sa iyo ngayon, hindi normal ang laging pagod. Ang puyat ay parang tahimik na kaaway. Hindi mo siya agad napapansin. Pero, unti-unti niyang inuubos ang lakas mo, ang pasensya mo, at pati ang saya mo sa buhay. Marami sa atin, paggising pa lang, pagod na. Pagod ang isip, pagod ang emotion, pagod kahit wala pang ginagawa. Kapag kulang ang tulog, hindi nakakabawi ang katawan, hindi nakakapag-reset ang isip, at hindi ka nagigising na buo. Kaya mahalaga, hindi lang ang oras ng tulog mo, kundi ang quality ng pahinga mo. Dito, pumapasok ang tulong ng Carico Grounding Mattress. It helps your body relax deeply, support natural recovery, and allows you to wake up feeling lighter, calmer, and renewed. Dahil kapag maayos ang tulog mo, mas gumaganda ang takbo ng buhay mo. Ako po, si Chris Alizaga, andang tumulong para mas gumanda ang buhay. Maraming salamat, Chris! Naku, napakaganda nung kanyang mga diniscuss survey, ano? Ang ganda-ganda na sinabi niya. Yung masamang epekto ng puyat, hindi doon pala nakikita. Hindi siya visible, no? Pero nakikita po natin, parang sinasabi natin, okay lang yan, konti lang ang tulog ko, kaya ko pa, normal lang. Naku po, hindi pala siya normal. So, ingat po kayo sa puyat. Kung minsan, yung puyat po hindi nararamdaman ngayon, but eventually, babawian po kayo niyan. Kaya at this point in time, kung nakaranas po kayo ng puyat, find a way to solve this problem. And the good news po, may mga solusyon para mabawasan ng puyat sa buhay. Oo. Kagaya ng sinabi niya, puyat daw ay tahimik na kaaway. Hindi mo agad napapansin. Pero ang tanong, bakit nga ba maraming tao ang napupuyat ngayon? Marami pong dahilan kung bakit tayo napupuyat. Pwedeng trabaho, pwedeng gadget, social media, stress, problema sa pamilya, at minsan kahit yung mga simpleng panood ng mga series sa Netflix. Akala natin, kaya pa ng katawan natin, pero one day, bibigay. May kapalit pala yun. No? Kanina nga nabanggit ni Chris, no, isang epekto ng puyat ng katawan ay yung isipan natin. At kasama na daw dyan ang humihina ang resistensya. No? Kaya madali tayong magkasakit. Yung palang cause ng sakit minsan, ano? Sa mga dahilan, maraming dahilan. Yes. Hindi lang yan, bumabagal daw yung pag-iisip, yung reaksyon. Kaya delikado, lalong-lalo na pag nagmaneho ka.
Anong tawag doon, lutang? No, parang kuminsan po may mga pagkakataon, di pa naglalakad kayo, parang feeling nyo naglalakad kayo pero hindi kayo sigurado, parang lutang po kayo. Okay na po yun, pero masama rin po yan. Pero mas masama po kung lutang kayo habang nagdadrive dahil delikado po sa inyo, baka ma-aksidente kayo. Hindi lang po yun. Delikado rin po sa mga ma-aksidente nyo, nagdamay pa po kayo ng iba, simply because puyat kayo, di kayo natulog. Oo, at isa pa, naapektuhan daw yung mood, no? Madaling magalit, irritable, minsan daw nade-depress pa. Dagdag pa rin po dyan, ang puyat ay nakaka-apekto rin ng puso, sa puso, blood pressure, sa timbang, at kung ano-ano pa, kaya hindi po talaga biro ang kulang sa At ang mas masama ay kapag nasanay ang katawan natin sa puyat, akala natin okay lang, pero unti-unti na palang nauubos, no? Yung tayo, no? Pasensya, yung katulad ng sinabi ni Chris Alizaga. So ngayon, paano nga ba natin maiiwasan ang puyat? Una, magkaroon ng regular na oras ng tulog at gising. Ang sabi nga ng mga eksperto, kahit daw weekend, regular, ano ibig sabihin nun? Parang always 10, always 9? Kasi para po hindi ma-break yung cycle, kasi po pag iba-iba yung oras ng tulog nyo, kuminsan, dapat na kayo matulog, di pa kayo natutulog. So, decide po whether 9 o'clock, 10 o'clock, o 11 o'clock. Base nga po sa pag-aaral, hindi naman po dapat na dapat 8 o'clock or 9 o'clock maga. Ang pinaka-importante na po, consistent, yun ang oras ng tulog nyo. Kahit Sabado o Linggo o weekend, nakaka-develop daw po ng habit para hindi kayo mapuyat. Yes. Pangalawa, iwasan daw ang gadget, no? Isang oras bago matulog. So, kung matutulog ka ng 8 o'clock, dapat 7, wala ka na sa gadget. At pangatlo, ayusin daw yung sleeping environment. Ano yung sabihin? Dapat daw po yung pinatutulugan nyo ay madilim, tahimik at komportable. Kasi po, pag madilim, madali po kayo makatulog. Pag di maingay, hindi madali kayo matulog. Pag masarap hinihiga nyo, madali rin po kayo makatulog. Oo. Kaya gumagamit tayo ng mga tawag sa curtain, the blackout. No, So, kung blackout sakali curtains. pong medyo maliwanag yung lugar nyo, o kaya kailangan kayo matulog sa umaga, especially mga nurses, lagyan niyo po ng blackout curtains, siguro din madilim, malaki po matutulog. Kaya mahalaga talagang disiplina, matutong magsabi ng sapat na ang trabaho, sapat na ang social media, at syempre i-manage ang stress sa pamamagitan ng exercise, no? Magkaroon ng tahimik na oras at magdasal. At huwag kalimutan na ang tulog ay hindi luho. Hindi ito luxury, sabi nga ni Chris, di ba? Kailangan ito ng katawan. Hindi ito oras na sinasayang, kundi oras na nagre-repair ng katawan at isip. Sa madaling sabi po, kung gusto nating maging malusog, masaya at produktibo, unahin natin ang sapat na tulog. Ang puyat ay may epekto, pero may solusyon kung sisimulan natin. Kaya alagaan natin ang ating katawan dahil iisa lang ito. Tandaan din ang paalala ni Chris, merong Calico Grounding Mattress. Ako, nasubukan ko na yan. It helps your body relax deeply, supports natural recovery, and allows you to wake up feeling lighter, calmer, and renewed. Dahil kapag mas maayos ang tulog mo, mas gumaganda ang takbo ng buhay mo. Sana marami kayong natutunan sa ating pinag-usapan. At mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin ano-ano ang mga dapat malaman at gawin para makagawa ng tamang desisyon. Sa ating episode na Piliin ang tama. Magbabalik pa ang tulong ko sa mga. Huwag bibitiw! Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Rick Garcia po. At Evelyn Garcia! Dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman kung saan nahanap tayo ng mga paraan para madagdagan ang ating kaalaman sa buhay. Ayan. Pero bago yan, magbibigay daan lang tayo sa simple reminders with lasting impact. Hi everyone! We're here again for Simple Reminders. With lasting impact. A life of significance isn't built in one big decision. It's built by daily yeses to God. Yes to prayer, Yes to trust. yes to obedience. When you say yes to God, your life becomes a testimony. This is Evelyn Garcia And Erica Garcia, giving you Simple Reminders, Lasting Impact. Maraming salamat! Pag-subscribe lang sa Simple Reminders Lasting Impact YouTube channel. Okay, kapamilya, gulong-gulo ka na ba sa buhay? May dapat kang desisyonan pero hindi ka makagawa ng desisyon. Totoo yan. Minsan parang ilang gabi na tayo napupuyat, hindi makatulog, no? Kaya to din napupuyat. Kaiisip sa iyong sitwasyon.
pero minsan parang sinasabi mo wala pa rin nangyayari. May mga options na parang tama, pero may mali. Kaya hindi Oo. mo madesisyonan. Correct. May mga options na okay na sa'yo, pero parang hindi okay sa kapamilya mo. So, naguguluhan ka. Anong gagawin mo? Kaya ngayon, litong-lito at pagod na pagod ka na. Don't know what to do, don't know what to say na ang sitwasyon. Good news! Sa araw na to, pag-uusapan natin kung ano-ano dapat malaman at gawin para makagawa tayo ng tamang desisyon. Sa ating episode na, Piliin ang tama. Malamang yan po ang gusto niyo, mapili ang tama. Kaya lang, dapat meron kayong dapat malaman. Meron pong step-by-step guide para makapamili ng tama at makinig kayo mabuti. Simple lang po ito. Meron pong 5 steps na tuturo kami sa inyo. Pag naunawaan nyo to, sisiguraduhin po namin kayo sa mga susunod na desisyon nyo sa buhay, mas dadali. Hindi ko po sinasabing totally, napakadali. Yes. May mga sitwasyong madali ng desisyonan at merong desisyon na medyo mahirap ng konti pero makakagawa ka ng tamang desisyon. Okay, number 1, alamin ang iba't ibang paraan ng paggawa ng desisyon. Alam niyo po, maraming paraan sa paggawa ng desisyon. At ang unang-unang dapat niyo gawin, malaman niyo. And today, pag-uusapan natin ang ilan sa pinakamadalas nating gamitin sa paggawa ng desisyon at pag-uusapan natin yung advantages and disadvantages Yes. ng bawat technique at tingnan natin ano yung pinakamagandang technique na dapat ginagawa sa decision. Ito yung mga frequently used technique. No? So, number 1 na decision-making technique na ginagawa ay logical decision-making. Ito yung pinag-iisipan, pinag-aaralan ng mabuti, kung ano yung dapat gawin. Totoo po. Oo. Madalas po natin ginagawa yan. With logic, isip, lahat ng pwedeng gawin, iniisip po natin paano to. Yes. That's how we make decisions. And may mga tao po gumagamit yan. At minsan, gumagamit tayo ng pros and cons analysis. Ano naman po the pros and cons? Tingnan niyo po kung marami kang option. Oh. Trabaho, assuming. Trabaho number 1. Ito yung pros niyan. Malayo, maganda yan. Maganda. Mataas ang sweldo, pero malayo. Okay. Ayun ang Ito cons. naman, malapit sa bahay, pero maba naman ang sweldo. Kasi yun po ang ibig sabihin ng pros and cons. Kung nagtatanong tayo ng ganito, ano ba ang advantages and disadvantages ng bawat options? Logical yan. Yeah, so napansin niyo po, ganun din po sa atin, di ba? Maraming pong decision ginagawa natin. Ano advantage ito? Ba't ko bibilin ito? Ano advantage ito? Ano disadvantage? So, yan po, logical decision making technique yan. Yes. Yung iba naman gumagamit ng SWOT, no? SWOT technique. Ano ba yung SWOT, no? S, strength. W, weakness. Yung O, opportunities. And yung T, threats. Lalo na- Ano ba yung mga yun? Lalo na po kung nagtatrabaho kayo sa malalaking kumpanya, normally ginagamit po ito in analyzing alin ang mas magandang option na dapat i-take ng isang kumpanya sa mga bagay na to. Pero, pwede rin gamitin din po sa pang personal na buhay. Yes. Yung iba naman, simulation. Ano to? Yung ano ba pwedeng mangyari kapag ginawa mo to? Sinasimulate mo na sa isip mo. Pinapatakbo mo na ano naman ang hindi mangyayari kapag hindi ko ginawa. Yeah, for example po, ang isip nyo, tatrabaho ba ako sa abroad o hindi? Pag nagtrabaho sa abroad, ito mangyayari number 1, number 2, number 3. Pag di naman ako nagtrabaho, ito yung option number 1. Tinitingnan mo na, ito mangyayari, ito, and yun po ang simulation technique. Yes. At marami pa pong ibang technique na logical decision-making technique. Ano pa isa? Financial, no? Yan. May financial analysis. Ginagamitan natin ng mga computation Yeah. bago tayo gumawa ng decision. So, for example, pag ito ginawa mo, itong sweldo, itong gastos, itong masahe, ito. So, ginagawa mo ng financial analysis. Saan ka ba makakatipid? Option number 2. At the end of the day, ay ito, mas malaki kita ko kaysa dito. At to most of you, ginagamit nyo po yan. Ang tawag po natin dyan, logical decision making. Yes. So, yung mga nabanggit namin kanina, ito yung mga paraan, no? Kung bakit na-identify natin na logical ang ginagamit. So, may number 2 po tayo. Ano yung pangalawang technique sa paggawa ng decision? Yan naman ang emotional decision making. Ito yung mga taong gumagamit ng gut feel sa kanilang pag-decision. So, basically po, ang logical, normally ginagamit, isip o utak. Oo. Ang emotional ang ginagamit, puso, damdamin, feelings. Yun po ang ibig sabihin nun. At hindi sa kanila importante kung anong kanila iniisip. Hindi importante yung nakikita nila o sinasabi ng ibang tao. Ang importante sa kanila kung ano ang nararamdaman nila. Yan. Madalas po itong ginagamit, lalo na po sa mga taong in love. Oo. Ito po ang sabi ng mga taong in love. Parang hindi tama. Sa utak nila, hindi tama. Ayaw ng kapamilya ko sa kanya, ng kaibigan ko. Pero love ko siya. Napansin niyo po, Oo. sinantabi lahat ng logic, ginamit yung puso. Malamang, alam niyo yan. Baka nagamit niyo na yan.
Oo, yung sa mga negosyante naman, di ba, pag pumapasok sila sa negosyo, parang may mali. Pero nararamdaman ko, kikita ko dito. Kahit na mali itong pinapasok. May Gut mga, feel. may mga pagkakataon po ganyan. Yung iba naman po, parang maganda. Okay naman lahat. Pero, may feeling akong di tama. May mga pagkakataon, alam niyo po itong pinag-uusapan natin. Pag nangyari po itong mga bagay na ito, at nagdesisyon kayo out of your feelings, out of your gut, out of your emotion, ang tawag po dyan, emotional decision making. Gumagawa ka ng desisyon base sa nararamdaman mo, hindi base sa iniisip mo. Yun po ang ibig sabihin ng emotional decision making. Oo, so na-discuss na natin yung dalawa, no? Isang logical at saka isang emotional. Sa aming pagbabalik, marami pa tayong pag-uusapan na decision-making techniques. Itutuloy natin ating kwentuhan. Magbabalik pa po ang tulong ko sa Maglubad. Huwag bibitiw! Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko sa Maglubad. Rick Garcia po muli. At Abiling Garcia! Itutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano ang dapat malaman at gawin para makagawa ng tamang desisyon. Sa ating episode na Piliin ang tama. Okay, mag-review lang tayo sa mga napag-usapan natin kanina. Number 1, alamin ang iba't ibang paraan ng paggawa ng desisyon. Pinag-usapan na natin yun na maraming paraan para gumawa ng desisyon. Pero sa ating discussion, pag-uusapan natin yung pinakamadalas nating gamitin. At na-discuss natin yung number 1, decision-making technique na logical decision-making. Ito yung pinag-iisipan, pinag-aaralan ng mabuti kung anong dapat gawin. Ay, number 2 technique na pinag-usapan natin, emotional decision-making. Ito po yung taong gumagamit ng emotion para gumawa ng desisyon. Galing sa gut feel, galing sa kanilang naramdaman, yung pong desisyon ang ginagamit niya. Number 3 na po tayong technique. Yes, ito naman yung spiritual decision-making. Ito yung mga taong bago gumawa ng desisyon, nananalangin, humihingi ng gabay at kalooban ng Diyos kung ano ba yung gusto ng Diyos para sa kanilang gagawin. No? Sa kanilang Malamang buhay. na-experience yun na po yan. May mga desisyon sa buhay nyo na punta kayong simbahan. Okay, nanalangin Lord, magagawin ko po sa pagkakataong ito. May sinasabi ang isip mo sa'yo, meron ka nararamdaman, pero kung ano po yung direksyon na binigay sa inyo po ng Diyos, yun yung ginagawa nyo o yun yung ginawa nyo. Ang tawag po dyan ay spiritual decision-making technique. Isinangtabi nyo yung logic, isinangtabi nyo yung emotion, ang pinakinggan nyo mabuting spirit, at base po sa spirit, yun po ang desisyon na ginawa nyo. Ang tawag dyan ay spiritual decision-making technique. Ito naman yung number 4. Nakatatlo na tayo, ha? Number 4, yung consultative decision-making. Yung mga taong ganito, ito yung humihingi ng payo. Nagpapa-counsel, o sir, tulungan mo nga ako, ano bang gagawin ko? Mag-aasawa na ba ako or what? At ayon sa payo ng ibang tao, yun ang kanilang ginagawa. At malamang nagawa nyo na rin po ito. Ito po yung mga pagkakataong hindi ka makapag-desisyon, parang maling logic, Tawag ka maling kay emotion. nanay, Tawag kay nanay, kay tatay, kaibigan, boss, humihingi ka ng payo. At may mga pagkakataon kung ano po yung pinayo sa atin para tingin natin, ito ang tama. Yung pong desisyon na ginagawa natin. Ang tawag po doon ay consultative decision making. Nagdesisyon ka base sa mga pinayo o nadinig mo sa mga taong nakapaligid sa inyo. At basically, kumisan hindi lang po tao yan. Kumisan sa YouTube, video, napanood ko, o kaya sa libro, so nagkukonsulta ka ng iba para makagawa ka ng desisyon. Malinaw, that's consultative decision. So, pag-usapan natin yung 4, di ba? Yung logical, emotional, spiritual, consultative. Yung pang-5 naman, ito yung lahat-lahat na combination decision making. Sila yung mga taong pinagsama-sama nila or pinagsasama halimbawa yung dalawa o higit pang decision making technique, diba? At base po sa aming pag-aaral, sa aking, observation ko po, marami sa atin ang yan po ang ginagamit. Madalas. Bigyan po kayong sample. May mga pagkakataon. Nagawa ka ng decision. Isipin mo, ito. Pero parang ito'y pakiramdam ko. Pero mas maganda, magpe-pray muna ako.
Pero magtatanong ako sa nanay at tatay ko. Sa nagkaisip ko, may mga pagkakataon, ganyan po tayo. Hindi lang po isang technique ang ginagamit natin. Oo. Pinagsasama natin yung dalawa, kumisan tatlo, o kumisan yung apat para makahanap ng tamang desisyon. Yung mga, minsan, di ba, may mga tao nag-iisip, logical, pero mananalangin, di ba? O may mga tao nag-iisip, logical, pero nagpapakounsel. O may mga gumagamit ng gut feel naman, pero nananalangin, ito pakiramdam ko, di ba? O may mga taong gumagamit ng gut feel, pero nagpapakounsel. Yan. May mga pagkakataon po, dalawa po pinagsasama natin. May mga tao naman po, tatlo pinagsasama. May mga tao nagpe-pray, spiritual yon. Nagpapa-counsel, ano yun, consultative yun. At kumisa sinasamahan pa ng logic at kung ano-ano. At yung iba naman, nag-logic, nag-isip, gumagamit ng gut feel, nananalangin, nagpapa-counsel. Ginamit na po lahat. Okay. Now, kapansin niyo po, marami sa ating gumagamit yan. Pero alam niyo bang, combination technique, isa sa mga dahilan, bakit hindi ka makapag-desisyon? Ha? Paano nangyari yan? Ito po kasi nangyayari. Sa isip mo, okay na. Sa puso mo, hindi. Sa nanay mo, oo. Tapos, nung mag-pray ka, parang hindi. So, kaya hindi ka makakilos dahil yung mga ginagamit mong technique hindi nag-agree. Kaya, don't know what to do, don't know what to say ka. Yung po ang problema ng combination. Okay sana kung yung apat o dalawa o tatlong combination na pareho yung direksyon. Tapos na direksyon. Tapos na desisyon. Kaya lang minsan po, pag gumamit kayong dalawa, hindi nag-agree. Problema yan. Tatlo, hindi nag-agree. O Tama. apat, eventually po, yan ang nagiging cause ng problema. Bakit hindi ka makapag-desisyon dahil ang ginagamit mo ay combination. Siguro tanong mo, sino gagawin namin? Huwag kayo mag-alala. May mga step pa kami tuturo sa inyo para maunawaan niyo. Oo, tama yung sinabi ni Sir Ping. Ang problema ng consultative, ang problema ng combination ay pag hindi magkakapare-pareho ang resulta ng desisyon. Di ba? Iba-iba. So, anong gagawin mo kung emotional is yes, but logic is Yeah. no? Mahal mo, pero walang trabaho. Anong gagawin mo kung emotional is yes, but consultative says no? Mahal mo, pero ayaw ng pamilya o kaibigan mo. Anong gagawin mo kung logic says no, pero emotion says oo? Di ba? Mataas ang sweldo, pero hindi mo gusto ang trabaho. So, nalilito ka. So, ano ang gagawin mo kung logic is yes, emotion says yes, consultative says yes, pero sabi ni Lord, no. Yan, may mga pagkakataon kung ganyan, ha? Okay na sa isip mo, okay sa puso mo, okay sa mga tao nakapaligid sa'yo. Pero God is telling you or guiding you, mali ang gagawin. Yan. Oy. Papipilitan kumuha ng mali dahil sa trabaho. Ano gagawin mo? Yun po ang problema. Correct. At isa pa, no, siguro gusto ko lang idagdag na minsan pag iniisip natin sa trabaho, malaki ang kita. Gusto mo ang gagawin mo. Okay naman sa kapamilya mo, sige, go girl, di ba? Pero mali naman sa mata ng Diyos. Kasi may gagawin kang hindi maganda. Problem. Yan po ang combination problem. Pero good news po, mamaya itutuloy ko po natin ating usapan kung ano ang dapat malaman at gawin para makagawa ng tamang desisyon. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mga global. Huwag bigyan. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa mga global. Vic Garcia po. At Evelyn Garcia. At syempre, nako, pagpapatuloy na natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano ang mga dapat malaman at gawin para makagawa ng tamang desisyon. Sa ating episode na Piliin ang Tama. Review tayo. Sabi natin kanina, number 1, alamin ang iba't ibang paraan ng paggawa ng desisyon. Napag-usapan na natin yung 5 paraan para gumawa ng decision. Logical decision making, Emotional decision making. spiritual decision making, Consultative decision at making. combination decision making. So alam na natin yung step number 1. Let's go to step number 2. Number 2 naman, alamin mo kung alin ang madalas mong gamitin sa paggawa ng desisyon. Maganda po yan. Sige, pag-isipan mo mabuti. Alam mo na yung 5 eh. Alin ang pinakamadalas mong gamitin? Logic ba? Emotion ba? Spiritual ba? At consultative ba? O combination decision making ba? Ang gagawin. So, para malaman mo yung ano yung madalas mong gamitin. Correct. So, halimbawa, nung bumili ka ng mamahaling cellphone, ano ginamit mo? Logic ba? Emotional? Spiritual? Consultative? Or combination? O kaya bumili ka ng kotse. Ano ginamit mo? Logic, emotional, spiritual, consultative, or decision, or combination. O, ito naman, nung nagalit ka sa asawa mo, ano ginamit mo? Logical ba? Emotional? Spiritual? Consultative? Or combination? O, nung nagpakasal ka, ano ginamit mo?
Wala ka kaming pera pampakasal, pero nagpakasal pa rin kayo. Logic ba, emotional, spiritual, consultative, o combination? Noong nakipaghiwalay ka, ano ang ginamit mo? Logic, dapat maghiwalay na ako kasi ganito mangyayari. Or emotional, spiritual, consultative, or combination. Tapos sige, paulit-ulit namin binabanggit yung lima para malagay niyo po sa isip niyo yung Yes. 5 technique sa paggawa ng desisyon. Now, punta na po tayo. So, step number 10 tayo. Alamin mo kung alin ang pinakamagandang paraan sa paggawa ng desisyon. Kasi alam mo na eh. Mm. So, mamili ka na. Alamin mo. Base po, okay, base sa experience mo, ikaw mismo, lahat ba ng ginamitan mo ng logic decision making o logical decision making technique ay tama ang resulta? Sige, pag-isipan mo. Oh. Malamang, hindi. May mga ginamitan mo ng logic, mali ang resulta. Or base sa experience mo, lahat ba ng ginamitan mo ng emotional decision making technique ay or ng feelings mo, tama? Sige, isipin mo mabuti. Malamang hindi naman lahat. May mga pagkakataon dahil sa yung emotional decision making, nasira ang buhay mo. Oo. Tanong, lahat ba ng gamitan mo ng combination decision making technique ay tama ang resulta? Malamang, hindi. Oo. Eto pa, lahat ba ng ginamitan mo ng spiritual decision-making technique, kinonsulta mo si Lord? Sige, isipin mong mabuti. Tama ba? So ngayon, pagkatapos yung isipin yung mga technique na ginamit mo at yung resulta ng technique na ginamit mo, more or less malalaman na natin yung pinakamagandang technique. Alin sa 5 technique ang pinakamagandang gamitin? Logical, emotional, spiritual, consultative, combination technique. Alin sa tingin niyo po? Ito po ang payo ng Diyos, ha? Tatandaan po natin. Sabi niya, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own logic. Lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Diyos po ang nagsabi niyan, hindi po kami. Diyos po ang nagsabi na huwag tayong magtiwala sa ating isip, ating Yes. puso. Magtiwala po tayo sa Kanya. Pag ginawa daw po natin yan, itatama niya yung landas natin, yung desisyon natin sa buhay. Ito po yung normally ginagamit namin ni Ma'am Adeline. So, every time meron kaming desisyon, mga nanalangin kami. At pag nararamdaman namin merong direksyon ng Diyos, yun ang gagawin namin. Yes. Pero may mga pagkakataon po parang hindi malinaw, dyan po gagamit tayo ng logic. Pag-isipan yung buti. Bakit logic? Ang logic po, at ba't hindi puso? Mas mataas po ang utak kaysa Kesa sa puso. puso. Kaya dapat po, ang susunod na gagamitin, utak. Eh bakit? Ano yung mas mataas sa utak? God. Kaya ang pansin niyo po, Yes. una dapat si Lord. Pag walang malinaw na direction galing kay Lord, gamitan ng utak. Pag kulang pa rin, pwede niyo gamitin yung puso. Pero dapat yung pong aming technique na ginagamit, gawin niyo po yan, and it brought us to a lot of very good decisions. Sana gawin niyo. Kaya magtiwala tayo sa Diyos ng buong puso. Huwag tayong magtiwala sa kung anong meron tayo. O sino kakilala natin. Huwag kang magtiwala sa iyong katalinuhan or iyong galing. Bakit po? Bakit sinasabi ni Ma'am Adeline yan? Pag-isipan niyo mabuti. Ilang beses ka na bang pinahamak ng logic at isip mo? Akala mo maganda, pangit pala. Ilang beses ka na bang pinahamak ng emosyon mo? Akala mo mahal ka, Hindi hindi pala. pala. Akala mo tama, mali pala. Pero ni minsan, di ba, hindi ka pa pinahamak ng Diyos. Kaya dapat ka magtiwala sa Diyos sa lahat ng bagay at pangako niya, itatama niya ang iyong bawat desisyon. So ngayon, alam mo na yung pinakamagandang decision-making technique. Step number 4 na tayo. Magdesisyon ka na. Magdesisyon ka kung anong paraan ang gagamitin mo sa paggawa ng desisyon. Alam niyo ba po, yun? napaka-important po yung step number 4. Because yung step number 4 po ay mag-guide sa'yo makagawa ng tamang desisyon. Yes. Pero bago ka makagawa ng tamang desisyon, dapat magdesisyon ka muna kung anong technique. Sino ba unahin mo sa Oo. buhay mo? Diyos? Utak mo? Puso mo? O yung mga sabi-sabi ng mga tao na kapaligid sa'yo? Ganun na po ibig sabihin nun. So, pag ginamit mo yung utak mo, ang problema, mas matalino ng Diyos kaysa sa'yo. Puso mo, ang problema, ang puso mo, manlilin lang. Yung mga tao na kapaligid sa'yo, hindi mo naman sigurado kung lahat yan nagmamahal sa'yo. Pero pag-isipan ng buti, yung Diyos mahal ka. Yung Diyos matalino. Yung Diyos alam lahat ng bagay. Yung Diyos yung posible sa Kanya. Sana mula sa araw na to, pagtiwalaan. Kaya ngayon, kailangan mo nang magdesisyon kung anong desisyon or decision-making technique ang gagamitin mo. Logical ba? Emotional, spiritual, combination, or consultative. At sana, piliin mo ang spiritual decision-making dahil ipinangako ng Diyos na gagabayan ka
sa buhay. At dahil dyan, step number 5 na tayo. Gumawa ka na ng desisyon. Ganun po. Pag, alam niyo ba, pag natanggap niyo na o nag-decision ka na kung anong decision making technique ang gagamitin mo, madali nang gumawa ng desisyon dahil hindi ka na urong sulong. Yes, nagawa mo na yung mga dapat mong gawin eh. So, decide now. So, quick lang ha, uulitin lang namin yung ating pinag-usapan ha, kung ano-ano mga dapat malaman at gawin para makagawa ng tamang desisyon. Okay, sa ating episode na piliin ang ang tama. tama. Para piliin ang tama, step number 1. Alamin ang iba't ibang paraan sa paggawa ng desisyon. Step number 2, alamin kung alin ang pinakamadalas mong gamitin sa paggawa ng desisyon. Number 3, alamin mo kung alin ang pinakamagandang paraan sa paggawa ng desisyon. Number 4, magdesisyon ka na kung anong paraan ang gagamitin mo sa paggawa ng desisyon. Number 5, gumawa ka na ng desisyon. Sana marami kayong natutunan sa mga pinag-usapan natin ngayon. At next week, marami tayong pag-uusapan na tunay yung magpapaganda ng iyong buhay at ng mga mahal niyo sa buhay. Manalangin po tayo. Amang nasa langit, maraming po salamat sa pagpapaalala niyo sa amin na dapat matuto kaming gumawa ng tamang desisyon. Pero higit sa lahat, salamat po sa pagpapayo niyo sa amin, pagpapaalala niyo sa amin na magtiwala kami sa inyo ng buong puso. At huwag magtiwala sa aming kakayanan lamang at sa mga taong nakapaligid sa amin. Gabayan niyo po lahat ng Pilipino sa paggawa ng desisyon, kahit saan man silang sulok ng mundo. At ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen! Laging tandaan kung ano man ang naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang inyong mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod natin. At sama-sama nating pagandahin ang ating buhay at ng mga mahal natin. Sa buhay, ako po ang inyong kapamilya, Big Garcia. At ako na po si Evelyn Garcia. Laging tandaan, Sa tulong mo pa sa mo global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang